Sa wakas, may lalabas na rin tayong video. Booking na ang mga komunista dahil dito sa sinasabi nila na na-abduct di umano ng mga sundalo ang dalawang kabataan na nalinlang nila. Panoorin natin ito. Inilabas ng NTF-ELCAC ang anilay video at liham ng dalawang aktivista na patunay umanong sumuko sila at hindi dinukot. Yan po ang sanib pwersang tinutukan ni Sandra Aguinaldo at Yun ang parati nilang binibenta na istorya. Dinukot daw ng mga sundalo, abusadong mga sundalo. Yan, dinukot daw. O tiyan na ito, news ito. Tignan natin ang konteksto nitong news na ito. Dahil meron kaming alam. Kung meron silang ebidensya, ilabas nilang ebidensya, dinukot. Meron bang video yon? O sabi-sabi lang? Meron kaming ebidensya, ito yon. Talagang may plan na kayo talaga na mag-surrender. Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na balak na kami trabaho may ng RXB sa lugar. Bahagi ito ng video. Balak daw silang trabahoin ng RSB. Kung hindi ko nagkakamali, revolutionary yung hukbo ng bayan. Alam nyo sa communist terrorist group, nahati sa dalawa yan. May rejectionist at saka may reaffirmist. At yung New People's Army, doon yan sa kabila. Dito yan sa reaffirmist. At dahil sa away nila na yan, merong mga nagpapatayan. For example, dyan sa Negros Island, sa area ng Panay, merong sila-sila nag-aaway, nagbabarilan. So, ito yung konteksto niyan. Ibig sabihin, meron dito sa Luzon, ay meron silang mga katunggali na kaparehas nila actually ng paniniwala. Pero katunggali dahil nahati-hati sila sa kanilang mga doktrina. Ito yun, Nilabas sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na nirecord daw ng sumuko ang mga aktivistang sina Jonila Castro at Jed Tamano. Ang binanggit nilang RHB na tatrabaho umano sa kanila ay kalabang grupo umano ng New People's Army kung saan kasapi umano si Jonila. Nakailang taon ka doon? Halos 2 years po pero kasi May mga sulat kamay na salaysay din na ayon sa militar ay kina Jonila at Jed. Kay Jonila raw ang pag-aming ito na 4 na taon na siya sa kilusan at may nabanggit pang hukbo. Hirap daw sila, gutom at takot dahil sa araw-araw na Siyempre, ang mga taumbayan ngayon, napakarami ng mga taumbayan sa mga barangay, kudos sa NTF-ELCAC at saka sa mga barangay level na ELCAC dahil marami na ang sumusuporta sa gobyerno. No? Na-engage nating mabuti, pati ang tribo, dito sa Zambales, yung mga ETA, yung mga kababayan natin na nasa doon sa laylayan ng lipunan, na-engage na at naipaparamdam ang serbisyo ng gobyerno. And as a result, ay matindi na ang suporta para sa gobyerno. Hindi lamang sa sundalo, para sa gobyerno, kaya maraming sumusuko, maraming nagsusuplong, nagsusumbong tungkol sa aktibidad ng mga komunistang grupo. Tatago, kaya sumuko na sa gitna ng mga banta ng kaaway na grupo. Hango raw sa mga sulat kamay na yan ang kanilang sinumpaang salaysay na ginawa ng Public Attorney's Office. Nasaan kaya dyan yung sinasabi na tinakot kami ng mga sundalo, kaya kami ay nagsuko, kami ay gumawa ng affidavit, tinakot kami ng sundalo. Sino ba yung kaharap nila? Di ba Public Attorney's Office yan? At sino yung nasa likod? Mga magulang yun ni Jed Tamano. Yan si Enrique Manalastas, Philippine Military Academy Class of 1996 na Philippine Air Force Officer. Yan ang totoo dyan. Siya kaya mismo magulang magsabi na dinukot yung anak niya? No, yun yung palaisipan natin. Ang bulakbol dito sa kwento, hindi nila matahi-tahi itong mga komunistang grupo. Yung mga salaysay niyo? Opo. Kusang loob niyo, sinasabi at walang... Kusang loob. Opo. Puro katotohanan na lamang po ito. May sundalo ba dyan? May sundalo ba dyan na may hawak na shotgun? Wala akong nakikita dahil ang conference room sinara. At the request mismo ng battalion commander, si Ronel de la Cruz, si Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz, battalion commander of the 70th Infantry Battalion, siya mismo nagsabi, Attorney, isara natin. Yung mga magulang lang andyan mag-witness para walang masabi. Nasaan dito yung, may sundalo ba dito na may sniper rifle o
may pistol na katutok kaya napilitan? Wala, di ba? Kapag Tahi-tahi, hindi pa tahi-tahi. Taliwas sa mga ito sa sinabi ng dalawa sa inorganisang media conference ng NTF-ELCAC nitong Martes. Ito na yung nagsinungaling na. Pinilit kami ng sundalo. Pakinggan nyo. Napilitan din kami Napilitan. na sumurrender. Saan doon? Kasi pinagbantaan yung buhay na. Paano napilitan? Sila ang pumunta. Ito balik natin. Balik natin ang kwento. Tingnan natin sa news, di ba? Na abduct di umano sila nung matagal pa, first week of September. Doon sa Barangay Lati, Orion, Bataan. Doon daw sila na-abduct. Ngayon, bakit doon sila pinick up sa Guagua, Pampanga, boundary Guagua at saka Florida Blanca? Kung kwento mo doon ka naman inabduct, bakit ka lumabas doon bigla na pinick up ka ng mga sundalo doon naman sa Guagua, Pampanga? Paano niyo i-explain yun, ha? Kayo, mga insisting dyan na nagsasalita pa nga during sa debates doon sa budget hearing, di ba? Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ang affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Sabi ng NTF-ELCAC. Hindi raw totoo dahil pinirmahan sa kampo ng militar. Public Attorney's Office nga ang ni-request Hindi sundalo ang nagpapanumpa sa inyo dyan Bakit? Bakit kayo napunta dyan sa kampo kasi? Sumuko kayo, nagpumilit kayo na sumuko. Tinanggap kayo ay inopera ng tulong, pinatawag mga magulang nyo, pinatawag ang Commission on Human Rights para ipakita na transparent ang inyong pagsuko. Transparent kami. Posible naman yun na sinasabi nyo na inabduct tapos i-present sa media. Ano namang kabulastugan yun? Naroon din noon ang mga magulang ni Jed. Naroon din daw ang mga taga-Commission on Human Rights. Galit yung mga magulang ni Jed. Isipin mo, pinag-aaral nila yung bata tapos dinala niyo sa sali-sali sa community immersion Marami na nabiktima na. Kunwari, community immersion. Yung pala, pinapasampa doon sa armadong grupo. Sa hukbo. We were betrayed, unfortunately, through a web of deceptions. Their parents were betrayed. We just have to learn, of course, from this experience. Sa kabila ng mga puna at batikos na ninindigan ng Philippine Army na ginawa lang nito ang dapat gawin, buo pa rin daw ang suporta at tiwala ng liderato sa mga sundalong humawak sa mga bumaliktad na aktivista. There's not a blunder. Maybe the other group had a blunder. We will file the necessary case and we just have to use our laws. Sinusubukan pa naming makuha ang panig nina Jonila at Jed, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Gayunman, Ako magtanong sa inyo, Jonela at saka Jed, kung kayo ay inabduct doon sa may Barangay Lati sa Orion, Bataan, naiwan daw tsinelas, may mga drama na ganun, bakit doon kayo sumakay sa van, nagpasundo kayo, di ba may asset kayo, yan ang kumuntak sa military? Yung niyo, kaibigan niyo, kumuntak sa military, may mga text messages naman yan Hindi lang namin nilalabas ngayon. Merong exchange messages yan. May tawag, ganyan, nagpapasundo doon sa Guagua. Kaya nakita kayo doon dahil nagpasundo kayo Sinabi sa anong lugar kayo hindi naman yan na may suot-suot kayo dyan na tracking device. Pangsini lang yun, pangsini. Yun, paano kayo napunta sa Guagua, Pampanga? Sabi nyo, inabda kayo sa doon sa Orion, Bataan. Bakit doon kayo pinick up sa Guagua, Pampanga? Yun yung una na blunder niyo, blunder niyo sa pagtahi ng kwento, hindi pare-parehas Niluloko niyong buong taong bayan, tapos ngayon, ipitin niyo ang mga pondo ng mga sangay ng gobyerno. Nakahanap ng kakampi ang dalawa sa Kamara ng isa lang ang budget ng Justice Department. Partikular na inusisa ng Gabriela Party List kung paano matitiyak na walang kinikiligan ng kagawaran. Kasunod ng pahayag ng Justice Secretary na new playbook umano ang ganitong pagbaliktad para pagmukhaing masama ang gobyerno. Sagot ng sponsor ng budget, ang prosecutor at ang Justice Secretary lagi umanong nakakiling sa biktima. Si prosecutor naman talagang partial yan kasi siya yung abogado ng biktima. I was asking the impartiality of DOJ, Mr. Speaker. Si DOJ, yun nga, kamay naman ni DOJ yung si prosecutor. Hindi naintindihan. Ang prosecutor, under yan sa DOJ. So kung pag sinabing impartiality ng DOJ,
it will be reflected by the actions of the prosecutors. Di ba? Kasi kung ano yung trabaho ni prosecutor, yun din ang trabaho ni DOJ. Correct! Noon na naging emosyonal si Rosas. Sabay giit na dapat maingat ang Justice Department sa mga pahayag dahil may buhay na nakataya. Mag-i-interpolate ako ng Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi yung NTF-ELCAC na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng militar. Kasi yung dinukot doon sa Orani, Bataan, pero pinick up naman ng tropa dahil sila ay sumuko. Actually, meron silang ginawang negotiator, tumawag sa 70th Infantry Battalion sa Guagua, Pampanga. Iyon, ang ano doon. Paano i-explain yun? So kapag may magsabi sa atin, na kung kahit na sino, sir, ni-rape ako, paniwalaan mo kaagad na 100%, wala mang pruweba. Anong pruweba na na-rape ka kasi tutulungan kita? Ganon yun di ba? So wag magpaniwala kaagad, di ba? Sabi, dapat critical thinker tayo Huwag natin tanggapin na hook, line, and sinker, 100% ang isang impormasyon kung wala mang mai-presenta na ebidensya, testimonya, may klarong video ba yan? Whatever na magpapatunay na totoo yung sinasabi niya. I-question din natin yun. Pero, hindi ko sinasabi na hindi natin dapat tulungan ang mga nangangailangan o yung mga nabibiktima. Tulungan po natin. At ang biktima dito, agree din ako, si Jed Tamano at saka si Jonila Castro ay mga biktima ng deceptive recruitment ng mga komunista. Biktima yan sila. At naliwanagan na sila na mali at nahirapan sila. Kaya sila ay tumakas kasi may kaaway pala dito. Nag-away-away pala itong mga hukbo. Mayroon palang revolutionary hukbo ng bayan, RHB, na kalaban ng NPA. So therefore, sila ay lumayas, natakot sila. Di ba? Ngayon, bakit kaya binawi nila at sila ay inakusan na nila, binaligtad nila? Yun ang hindi natin alam dahil alam natin na ang isa sa rule ng komunistang grupo, kung ikaw ay nagtataksil sa kanilang kilusan, ikaw ay papatayin. O sa lahat ng mga sumuko. Kamarikit, di ba? Totoo yun. Kapag ikaw ay nagtataksil sa kilusan, ikaw ay papatayin. At marami na kaming mga kilala na talagang nilikida ng mga komunista, no? Dahil sila ay sumuko sa gobyerno. Marami ko niyan sa Bicol, yung mga sumuko doon na naging kapgo na sila, ang iba ay naging peace advocates, talagang nilikida nila. Ganyan katindi yung mga yan. Kaya itong mga bata, isang sabi lang na, oy, idadamay yung mong pamilya mo. Naku, matakot yung mga bata, babaligtarin na nila because of that, di ba? Hindi yun inaamin. Na mayroon palang gano'n, may rule sa komunistang grupo. So, pero hindi natin alam bakit sila bumaligtad. Natuliro ba sila o talagang may nananakot doon sa kanila? At unang-una, sino ang kinatakutan nila? Military ba? O yung RHB, binanggit naman yan nung sila ay nagbigay ng salaysay sa Public Attorney's Office. Ayan, nakikita natin mga kababayan. Inilabas na rin ng NTF-ELCAC yung mga videos para pagpapatunay na actually voluntaryong sumuko. At hindi may magtagpi-tagpi yung istorya na sinasabi na sila ay inabduct di umano doon sa may Orani, Bataan. Pero doon naman sila pinick up sa Guagua, Pampanga. Sunod, sila daw ay pinilit. Anong klaseng pilit yun? Andyan ang mga magulang. Tapos sila lang, wala lang magsundalo doon. At ang nagpapanumpa sa kanila, sa kanilang sinumpaang salaysay, ay Public Attorney's Office. Merong regularity doon, di ba? And, inimbita pa ang Commission on Human Rights. Kasi, talaga naman ang ating militar ay pinapaalalahanan na responsibilidad namin na maging transparent kami sa taong bayan para manatili ang respeto nila sa aming organisasyon. Paano kami maging transparent? Kagaya niyan, pinatawag taga CHR. Inabduct, tapos tawagin, so of all the people, patawag mo si CHR? Kung nag-abduct ka, di ba?
ipatawag mo yung Public Attorney's Office? Yun yung palaisipan doon. Anong klaseng kriminal yun? Tapos ngayon, mag-press con pa yung kriminal, di ba? Nakita niyo yung may logic ba yung akusasyon? I don't think hindi nila maitahi-tahi yun. Ang nagpapaniwala sa kanilang istorya, sila lang din. At siyempre, ito yun para sa akin. Nakakaawa din yung mga sundalo. Isipin mo, ng abdak, kidnapper yung sundalo, mga kriminal yung sundalo, abusado ang sundalo. Paano naman yung mga kapamilya ng mga yun? Pwede rin mabuli sila sa school. O kung may nagpapaniwala din sa kanila, may mga fake news peddlers din yun sa school kung saan sila nag-aaral. O tapos malaman, ikaw pala yung anak ni Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz, anak ka pala. O yung tatay mo, pala, nang aabdak ng mga kabataan, mga aktivista. O di ba? Ang sa akin, dapat fair lang. So therefore, meron din kaming karapatan na magpahayag ng mga impormasyon, magsiwalat din kami ng tama na impormasyon na hindi to takipan Ito ay paglalahad ng tamang impormasyon nang sa ganun, mamahinto na itong panlilinlang dito sa mga bata na sila ay napupunta doon sa armadong karahasan. Ang effort namin, sila ay mapasuko, matutulungan. Hindi yung paramihin yung mamamatay. Dahil kapag ipagpatuloy yung armadong karahasan at mga sundalo ay utak pulbura, panay body count yung nasa isip, ang mga natutumba, kapwa Pilipino. So therefore, magtutulungan tayo at kasama sa pagtutulungan natin ay ang pagbahagi nitong impormasyon, i-share nyo. Ipakita ninyo sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan na tayo ay nagkakaisa sa pagpalaganap ng tama tumpak na impormasyon para kontrahin yung sinasabi na inabdak daw ng sundalo, wala naman palang katotohanan. Butata! Ano sa palagay nyo? Ilagay niyo sa comment, pero huwag tayong personal. Yung mga kabataan na yan, nalinlang din lamang. Maraming salamat.